ng pagtuturo ni Professor sa akin, lumangoy, ay bumalik na rin kami sa cottage. Wala nang iba kong kaklase. Abala na sa pagliligo. Naiwan doon, kami na lang tatlo ni Merlin at Professor. Pilit na hinahanap ng mga mata ko si Miggy at Lydia ngunit hindi ko mahanap. Hindi kaya dinala ni Miggy si Lydia sa hotel? Kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Paano kung tuluyan na nga siyang naakit kay Lydia? Hanggang sa matanaw ko si Lydia pabalik ng cottage ngunit hindi niya kasama si Miggy. Hindi kaya may nangyari sa kanilang dalawa kaya sila nawala? Pagdating ni Lydia sa cottage ay kaagad ko ito tinanong. Si Kuya Miggy, nasaan? Pasimpleng tanong ko. Yung kuya mo? Nagpaalam lang sa akin na mahuli siya pero papunta na rin yun. Sagot ni Lydia habang ang laki ng ngiti. Hinila ko si Lydia sa tabi na kaming dalawa lang. May nangyari ba sa inyo? Seryosong tanong ko. Yup. Natatawang sagot nito. Nanlaki kaagad ang mga mata ko. Nagsimulang manubig ang mga mata ko. Akalain mo pinatulan niya rin si Lydia? Bakit? Tanong pabalik ni Lydia sa akin. Wala. Yumuko ako para hindi niya mapansin ang panunubig ng mga mata ko. Umiwas kaagad ako at nagpaalam sa kanila na mag-restroom. Habang tinataha ko ang restroom ay may biglang humila sa akin sa medyo madilim na parte ng resort. Palubog na ang araw kaya medyo madilim na. Tumakas ang kaba sa dibdib ko. Baka mga lalaki na naman ito kanina. Naging kalmado ako nang maamoy ko ang pamilyar na pabango nito. Kung hindi ako nagkakamali, si Miggy ang humila sa akin. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Mariina sabi nito sa akin. Nang masilayan ko ang kanyang mukha ay tuluyang nawala ang kaba na nararamdaman ko. Miggy? Yes, it's me. And I drag you here to give you your punishment. Ano? Hinilapan niya ako sa walang tao lugar at isinandal sa pader na nagsilbing takip sa kinaroroonan namin. Didn't I tell you to avoid that, Professor? But what did you do? You even undressed in front of him. How dare you expose your body to him? It should only be mine. Itinula ko siyang palayo sa akin. Bakit? Ikaw lang bang pwede lumandi? Alam ko may nangyari sa inyo ni Lydia. Kaya huwag mo nga akong hawakan na para bang walang nangyari sa inyong maganda sa araw na ito. Inis na ano ko sa kanyang pagmumukha. What? Kumunot ang noon niya na tila hindi alam kung anong sinasabi ko. What ka pa dyan? Watin mo mukha mo? Inis na sigaw kong muli sa kanya. Akmang tatalikuran ko na siya nang muli niya na naman akong hilahing palapit sa kanya. I'm not done with your childish brat. Pinaglapit niya ang aming mga mukha. Konting galaw na lang ay mahalikan niya na ako. I'm not done mo mukha mo. Doon mo sabihin niya kay Lydia. Wala ka nang pinatawad. Kahit kaibigan ko, pinapatos mo. Inis na ano ko pa rin sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Huwag mong baliktarin sa akin ang bintang mo, Vivian. Alam ko na may nangyayari sa inyong dalawa ng professor mo. Inis na sabi niya rin sa akin. Sarkastik ako natawa pero may mga luha na tumakas sa aking mga mata. Ano ngayon kung may nangyari sa aming dalawa? Pagsisinungaling ko. Nagsiselos ka? Natatawa ngunit sarkastika na tanong ko sa kanya. Yes, I'm fucking jealous, Vivian. Are you happy now? Mariina sagot niya. Napalunok ako ngunit nag-flashback na naman sa isip ko ang sinabi ni Lydia sa akin kanina. Kumawala ng tuluyan ang mga luha ko sa aking mga mata. Ngunit sa paglandas ng luha ko ay bigla niya namang sinunggaban ng halik ang labi ko. Tinula ko siya ang palayo sa akin. How dare you! Inis na sigaw ko sa kanya. Simula ngayon, hindi mo na ulit ako maaangkin. Pagkatapos mong isayad ang labi mo sa labi ng kaibigan ko, isasayad mo rin sa akin. Naiiyak na sigaw ko sa kanya. What the hell are you talking about? Nagmamaang-maangan pa. Ngayon nagmamaang-maangan ka? I don't know what you're talking about. But I only know one thing now. Gusto kitang angkinin ng paulit-ulit. Muli niya na naman akong hinalikan sa labi. Sa pagkakataong ito'y hindi niya na ako hinayaang itulak ko pa siya. Kabig niya ang bewang ko kaya hindi ako makagalaw. Dahil sa galing niya rin, na humalik ay tila nawala na ako sa aking sarili. Kahit na galit ako sa kanya ay nagawa ko magparaya sa pag-angkin niya sa aking labi. Mabilis na gumalaw ang mga kamay niya. Nasa likuran ko nito at pinipilit na hinuhubad ang aking one piece na suot. Miggy, may tao rito. Hindi ko akala ilalabas yun sa bibig ko. Walang dumadaan na tao rito. Sagot naman niya habang patuloy ang paghalik sa akin at patuloy ang paglakbay ng kanyang katawan sa aking balat.
At doon nga, sa lugar na iyon, ay muli akong nagpaubaya sa kanya. Kapwa kami pagod at hingal rin ito pagkatapos. We will follow with the second round, Emaro. Pahabol na bulong nito sa akin. Pagod na nga, nagawa pang humirit at plano na agad ng kasunod. Kung kailan natapos, saka lang ako nahiya. Ngayon ko lang naisip na baka berong nakakita sa amin doon sa buhanginan sa likod ng restroom area. Bumalik kami sa suites ni Miggy. Nauna ako maligo ngunit bigla naman pumasok si Miggy. Napalunok ako nang tumambad sa akin ang hubot-hubad niyang katawan. Bumaba ang aking paningin sa ahas niyang laban na laban. Sunod-sunod ako napalunok at kaagad na tumalikod. Kahit ilang beses ko nang nakita iyon ay naiilang pa rin ako. Naramdaman ko ang paglapit niya sa akin. Napalunok akong muli nang maramdaman ko ang kamay niya na humahaplos na sa aking bewang. Are you ready for me? Mapang-akit na bulong niya sa akin. Kagatlabi ako habang napapapikit. Hinaplos niya ang bewang ko hanggang sa tumaas pa nang tumaas ang kamay niya. Napansin ko na lang na nakalabas na pala kami sa banyo. Inilapag niya ako sa kama at kaagad na dumagan sa akin. I told you, there is a second round. Do you think I'm fooling you? Gigil na sambit niya, sabay sunggab sa leeg ko. Third person's POV. Nasaan na ba sila, Vivian? Si Kuya Miggy nawala din. Saan kaya sila nagpunta? Hindi na sila nakasama sa atin. Hindi kayo naligaw na? Umaga na kaya? Kumakamot sa ulo na tanong ni Lydia kay Merlin. Baka doon na pinatulog ni Kuya Miggy si Vivian sa kanyang suites. Sagot naman ni Merlin na abala na ngayon sa pag-aayos ng mga gamit. Pabalik na sila ngayon sa Manila. Sa bagay, ang swerte naman talaga sa buhay ni Vivian. Mayaman, maganda, higit sa lahat may handsome at mabait na kuya pa. Kinikilig na sabi ni Lydia. Mula sa labas ay narinig nila ang pagsasalita ng lalaking kasama ng kanilang prof. Lahat ng student, pumunta na sa main area. Mamaya mga 9:30 aalis na tayo, kaya maganda na lahat. Announcement ng lalaki. Paano yun kung wala sa Vivian? Paano kung hindi niya kasama ang Kuya Miggy niya? Paano kung kinidnap or napagtripan na palang babaeng yun? Hanggang ngayon ay hindi maalis ni Lydia ang pag-aalala. Natigilan si Lydia nang maalala ang nangyari sa kanya kahapon sa resort. Nilapitan niya si Merlin at saka biglang bumulong. Uy, alam mo ba? Tumingala si Merlin. Ano? May nakilala akong apam kahapon. Abot ang ngiti ni Lydia habang si Merlin naman ay napangiwi. Ano nangyari? Kinuha ba niya ang number mo? Nag-getting to know each other ba kayo? Siyempre, hindi. Ano? Di, nag-bombastic kami. Ano? Anong bombastic ang sinasabi mo? Ang slow naman ito. Yung bombastic. Binomba niya ako, ganun? Mas lalong napangiwi si Merlin. Yak! Walang getting to know each other? Bombom ka agad? Ikaw, bruha ka. Ang landi mo. Ano pa ba ang halaga sa kanila ng getting to know? Walang hilig yung mga apam sa ganoon. Mga Pinoy lang ang gumagawa noon. Paano kung mabuntis ka? The jackpot! Kagad na sagot ni Lydia. Ano? Nagpabalo ka na. Jackpot pala para sa'yo mabuntis ng apam? Gusto mo na ba mag-asawa? Maging isang dalagang ina? Kung ganoon din naman kalaki at kapula ang mapapangasawa ko, kala ko. Kadiri ka, huwag mo na nga ikwento sa akin yan. Nagtakip kaagad ng tenga si Merlin. Natawa naman si Lydia. Baka kapag nakatikim ka, maadi ka. Patuloy na pangasar ni Lydia. Hindi na inalis ni Merlin ang kamay sa kanyang tenga hanggang sa makalabas sila. Vivian's POV. Hindi na ako nakabalik sa cottage kinagabihan. Hindi na kasi ako piniyagan pa ni Miggy na umalis o lumabas. Isa pa raw pagod na siya para samahan akong lumabas. Kaya ang ending hindi niya ako pinalabas. Hindi niya raw ako palalabasin kung hindi siya kasama. Hindi ba niya naisip na baka hanapin ako ni Sir Alden at ng dalawang kaibigan ko? Hanggang sa makatulog-tuloy ako dahil sa pagod. Ilang ulit ba naman na may nangyari sa amin? Bakit ba kasi napakahilig na lalaki ito? Tila hindi na uubusan ng oxygen? Hindi nalolobat? Palaging hype kahit medyo guramis na. Medyo natawa ako sa naisip kong iyon. Habang pinagmamasdan ko siyang natutulog pa rin sa kama. Nakabihis na ako dahil handa nang umuwi pero hanggang makalabas ako ng banyo hindi pa rin siya gising. Ganito ba talaga yung tumatanda na? Natawa na lamang ako dahil sa mga naiisip ko.
Nagbibiro lang naman ako. Sa katunayan nga gustong gusto kong titigan ang kanyang muka dahil sa edad niyang 33, hindi yun halata. Feeling ko ngayon nasa 20 or 25 pa lang siya. Ang gwapo niya kasi. Napangiti ako nang haplusin ko ang kanyang muka. Sana maging kamukha mo sa baby. Pabulong na sambit ko. Hinaplos ko ang matangos niyang ilong pababa sa manipis niyang labi. Napanunok ako nang haplusin ko iyon. Napakagaling at napakasarap kasi nung humalik. Dumapo naman sa kilay niyang aking paningin. Medyo makapal at bagay naman sa kanya iyon. Bumaba naman ang aking paningin sa kanyang dibdiba. Sunod-sunod ako napalunok nang dumapo hanggang sa kanyang broad shoulder. Mas bumaba pa sa kanyang tiyan na merong 6 o 9 na pandesal yata iyon. Napangiti ako dahil sunundot-sundot ko iyon. Pinaglaruan hanggang sa bigla na lang na may humawak sa kamay ko. What are you doing, my little brat? Seryosong tingin na iginawad niya sa akin. Tinitingnan ko lang kung matigas ba yung... Ginawaran niya ako ng nakakalokong mga tingin. Gusto mo ba ulit na angkinin kita? Pilyo itong napangiti habang mas lalong dumidiin ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Ayoko na. Namamaga pa yung pem-pem ko. Na-realize ko na lang ang sinabi ko kaya nagtakip kaagad ako ng bibig. Natawa naman ito at napahimas pa sa kanyang noo. Pinagtatawanan niya ang pamamaga noon. Nessie? Hinila niya ako palapit sa kanya at pinahiga sa tabi niya. Niyakap niya ako na mahigpit sabay amoy sa leeg ko. My wife smells so fucking good. Komento niya pagkatapos niya akong amuyin. Late na ba ang gising ko? Tanong niya habang yakap-yakap pa rin niya ako. Oo, late ka nang nagising. Tanghali na kaya? Sagot ko. Ngayon naman ay sabawang ko na siya nakayakap habang nakatalikod ako sa kanya. Did I hurt you so bad? Totoo bang namamaga yung... Hinarap ko kaagad dito para takpan ang bibig niya. Oo nga. Huwag mo na sabihin, please lang. Pasimple naman itong natawa. Let me see, baby. Ayoko nga. Bumangon ka na kaya dyan para makabalik na ako sa mga kasamahan ko. No, let's cuddle here, all day. I will not send you back to your colleagues. We're going home and you're coming with me. He said authoritatively. Let me heal your swollen pus. Muli ko na naman tinakpan ang bibig niya. Sumilay pa rin ang mga kapilyuhan ng ngiti sa kanyang labi. Namalayan ko na lang na humahaplos na ang kamay niya sa ibabaw ng aking panties. I can feel your wetness. Sambit niya pagkatapos ay hinawakan itong aking baba para patingalain sa kanya bago ako sa ili ng halik. Nanlaban ako sa mga halik niya. Naughty girl. Sambit niya at muli niya na naman ako siniil ng halik. Nigi maalab ang halika namin na iyon ngunit biglang may kumatok. Sir? Ma'am? Nandito na po yung breakfast niyo. Boses na isang babae ang narinig ko na nagsalita mula sa pinto. Sa poong noon na humuwalay si Miggy sa akin. Are you hungry? Tanong niya sa akin. Tang sagot ko tsaka tumango. Ikaw? Yes, but I want to eat you. You taste better than the breakfast they prepared. Loko? Marahan ko siyang itinulak sa noo. Buksan mo na yung pinto. Kanina pa naghihintay yung babae sa labas. Ngayon, nagsisisi na ako kung bakit nagpahatid pa ako ng pagkain dito. Inis na nagbihis ito sa aking harapan. Ako naman ay iiling-iling na nanood sa kanya habang nagbibihis. Nawala tuloy ito sa mood. Hanggang sa paglapit niya sa pintuan at buksan ito, ay natatawa pa rin ako. Gusto mo bang makita lahat ng islands dito sa Cebu? Tanong ni Miggy sa akin habang ako'y kabadong-kabado na at halos hindi na makahinga dahil sobrang kinakabahan ako. Baka kung lilibutin pa namin ang Cebu ay mawalan na ako ng malay. Nandito lang naman ako sakay sa kanyang helicopter. Hindi ko na alam ang nararamdaman ko. Akala ko kasi hindi ako matatakot pero ito na nga. Nandito na kami sa itaas. Umakyat ang kaba ko. Are you okay? Panasan niya ang kamay ko. Miggy? Umiling-iling ako. Are you scared? Pag-aalala niya. Tumango-tango ako. Mas nakakatakot sumakay dito kaysa sa plane. Nabawasan ang kaba at takot ko nang bigla niya akong yakapin. Don't be afraid. I'm here. Napatingala ako sa kanya at saka niyakap ko rin siya ng mahigpit. Salamat. He bent down to give me a kiss on the lips. A kiss to make you feel better. Wika niya pagkatapos niya ako sa ilin ng halik sa labi.
Pagkatapos noon ay nakatulog yata ako. Naramdaman ko na lang na may umaalog sa aking mga balikat. Nasalayan ko ang mukha ng aking napakagwapong asawa. Napangiti ako. "We're here," sabi nito. Mas lalo ako nakahinga ng maluwag. "Salamat naman." Napatingala ka agad ako at napadasal. Nabigla na lang ako nang maramdaman ko ang bisig niya. Binuhat niya na pala ako. "My wife seems to be gaining weight. You need to go to your OB para ma-check si baby." "Saan niya?" Kagat-labi ko siyang tiningnan. "Anong tingin yan?" Tanong niya naman kaagad sa akin. "Naninibago lang ako sa'yo. Bakit ang bait-bait mo ngayon?" "Ayaw mo?" Nilitaan ko na lang ito. Gustong-gusto ko yung kabaitan niya ngayon. Sana tuloy-tuloy ng kabaitan na lalaking ito. Sinapian yata ito ng kung anong mabait na espiritu. Nasa rooftop kami. Di ko alam kung saang rooftop ito. Bitawan mo na ako. Baka makita pa tayo ng mga tao pagbaba natin." "Wala kang dapat na ikatakot. Walang makakakita sa atin dahil nandito na tayo sa bahay." Sagot niya. Bahay? Anong bahay? You mean bahay mo?" "Yes, bahay natin." Inilibot ko ang aking paningin. "Ibaba mo ako." Tinapi ko ang balikat niya. Ibinaba niya rin naman ako kaya halos takbuhin ko yata ang pinakadulo para makita ko kung nandito na nga ba talaga kami sa bahay niya. Confirm, nandito na nga kami dahil mula sa kinaroroonan ko, natanaw ko ang guardhouse at ang mga malalaking gate. Sa kabilang side naman, banda sa aking kwarto ay nandoon ang swimming pool. "Naniniwala ka na?" Niyakap niya ang bewang ko habang nakatalikod sa kanya. Hindi na ako nagsalita pa. Muli niya na naman akong binuhat para bumaba na mula dito sa rooftop. Binuksan niya ang pintuan at pumasok kami roon. Nandito na pala kami. Hindi ko malang napansin iyon. Sa bagay, first time ko dito sa rooftop. Ang tagal ko na sa bahay na ito pero ngayon lang ako nakapunta rito. Sana ganito na lang palagi. Palagi mabait at napakalambing ni Miggy. Ay, kinikilig ako. Nang makababa kami, sinalubong kaagad kami ni Manang Lucy. "Senyorito, may naghihintay po kay Vivian sa sala." "Sa akin ho, Manang?" Kaagad na sabat ko. "Oo, iya." Napatingin sa akin si Miggy. Kinakabahan naman tuloy ako baka bigla na naman magbago ang ugali ni Miggy dahil sa bisitang sinasabi ni Manang. Hindi kaya si Sir Alden? Kaagad na hinawakan ni Miggy ang kamay ko at hinila ko patungo sa living area. Doon, tumambad sa akin ang dalawang babae. May katandaan na ang isang babae at ang isa naman ay halos ilang taon lang yata ang tanda nito sa akin. Napalingon ng mga ito sa amin. "Sila yung naghahanap at gustong makita sa Senyorita Vivian." Wika ni Manang Lucy. Tila napako ako sa kinatatayuan ko dahil wala akong idea kung sino sila at kung bakit nila ako gustong makita. "Anak." Napaawang ang labi ko nang tawagin akong anak ng ginang. Napatingin kaagad ako kay Miggy at Manang. Si Manang nakangiti habang si Miggy magkalandas ang mga kilay. "Sa wakas nakita rin kita." Dagdag ng ginang. Hindi ako nakagalaw. Mas lalo pa yata akong napako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko nang tawagin niya akong anak. Mula sa kinatatayuan ng ginang ay kaagad ito na gumalaw para lapitan ako. Hindi ko inaasahang yayakapin niya ako ng mahigpit. Ako naman nasabik sa yakap na isang ina. Gumalaw na lang ng kusa ang mga kamay ko para yakapin rin ito ng mahigpit. "Matagal na kitang hinahanap. May nakita na rin kita, anak ko." Umiiyak habang niyayakap ako. Hindi maiwasang tumulo na lang ng luha ko. Siya na ba ang tunay kong magulang? Siya na ba ang ina ko? Kung siya nga, natupad na ang hiling kong makilala at makita siya. Bumitaw ito sa pagkakayakap sa akin at saka tinitigan ang aking muka. Hinaplos niya ang buhok ko at ang aking muka. "Dalagang dalaga ka na. Ang ganda-ganda mo pa. Sorry kung wala ako sa mga araw na dapat ay nasa tabi mo ko." Tumulo ang luha nito. Maging ako'y sunod-sunod na rin na tumulo ang luha. Ikaw po ba ang tunay kong ina?" Pinunasan ko ang luha kong tumutulo mula sa aking mga mata. Nagkakalat na kasi ito sa aking mga pisngi. Tumango-tango ito. "Ako nga." Mas sumigpit pa ang yakap ko sa kanya. "Are you sure? You're Vivian's mother?" Bigla na lang nagsalita mula sa aking likuran si Miggy. Bumitaw sa pagkakayakap sa akin ng aking ina. "Ako po ang tunay na ina ni Vivian. Matagal ko na po siyang hinahanap, sir." Sagot nito. Hinarap dito si Miggy. "In that case,
You need to take a DNA test to confirm that you are Vivian's mother. Sagot ni Miggy. Miggy, bakit kailangan pa namin magpa-DNA? To be sure. Kaagad na sagot nito. Pinagdududahan mong ina ko? Vivian, I just want to make sure. Sinamaan ko ito ng tingin. Palagi mo nalang hinahadlangan ng kaligayahan ko. Pati ba naman sa tunay kong pamilya napaka-strict mo? Inis na sabi ko sa kanya. Sandali itong hindi nakaimik. Umimik rin naman pagkatapos ng ilang minuto. Kung yun ang gusto mo, hindi na natin gagawin ang DNA test. Lumiwanag ang aking mukha. Talaga? Tumangutango ito. Nagpakilala sa akin ang tunay kong ina. Ang pangalan ko ay Vilma. Siya naman ang ate Benny mo. Turo nito sa babae na kaupo sa couch. Tumayo ito at lumapit sa amin. Hi. Bati nito sa akin. Ate. Lumapit ako rito para yakapin ito ng mahigpit. Hey, hindi ako makahinga. Kaagad na reklamo nito. Nasobrahan yata ang pagkakayakap ko sa kanya. Sorry. Kaagad naman akong bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Pasensya ka na sa ate mo. Medyo wala kasi siya sa mood. Noong nakarang araw lang kasi tinanggal siya sa kanyang trabaho. At hanggang ngayon hindi pa siya nakakahanap. Malungkot na sabi sa akin ni Mama. Ganoon ba? Binalingan ko si Miggy. Nakatingin lang kasi ito sa amin. Katabi si Manang Lucy. Hayaan mo po. Ate, gagawa ko ng paraan para magkaroon ka ng trabaho. Anong gagawin mo? Tanong nito. Muli ko sinulyapan si Miggy. Hindi ko alam kung papayag si Miggy pero bahala na. Susubukan ko mamayang pakausapan sa kanya na ipasok si ate sa kumpanya. Ako na po bahala ate. Sagot ko. Umalis na ito sa aking harapan. Si Mama naman ang hinarap ko. Pwede ko na po ba kayong tawagang Mama? Tanong ko rito. Oo naman. Anak kita kaya pwede mo kong tawaging Mama. Sa tuwa ko'y muli ko na namang niyakap ito. Salamat po. Yakap ng mahigpit. Bumitaw rin naman ako nang maalala ko marami kaming magkakapatid. Nasaan po ang iba ko pa ng mga kapatid, Mama? Tanong ko rito. Ha? Nasa ibang bansa ng mga ate at kuya mo. May kanya-kanya ng mga asawa. Si ate Benny mo na lang ang kasama ko sa bahay at siya na lang din ang katuwang ko. Sagot nito, bigla na lang akong nalungkot. Ganoon po ba? Hindi ko man lang sila nakita. Pwede po ba silang makita kahit sa picture lang? Muli ay pakiusap ko rito. Nasa bahay yung album. Sa susunod na bisita namin dito, dadalhin ko iyon. Salamat po, Mama. Napalingon ako sa akin likuran na may biglang humawak sa kamay ko. Tumambad sa akin paningin si Miggy. Vivian, that's enough. Kaagad na sabi ni Miggy sa akin. Huh? Bakit? First, we need strong evidence if they are really your real family. Bulong sa akin ni Miggy. Hanggang ngayon pinagdududahan niya pa rin ang mga ito. Akala ko pa naman nagkasundo na kami na wala ng DNA test. Hindi pa pala. Tumikim si Mama. Anak, magpapaalam na kami. Hindi na rin kami magtatagal. Paalam nito. Aalis na po kayo. Kailangan na namin umuwi ng ate mo kasi ang ate mo ay maghahanap pa ng work. Hindi naman pwedeng wala siyang trabaho kasi siya lang yung inaasahan namin sa pang-araw-araw. Kung ganoon, dito na lang po kayo ni ate. Vivian, nakalimutan ko na sa tabi ko pala si Miggy. Kaagad niya akong sinaway. Hindi na anak, babalik na lang kami dito para bisitahin ka. Tuluyan na ito nagpaalam sa akin. Hinatid sila ni Manang Lucy sa labas ng gate. Hinarap ko naman si Miggy. Ang sama mo talaga. Hindi ba pwedeng dito tumira ang mama at ate ko? Vivian, it's not that I'm forbidding them to live here. But we're still not sure if they're really telling the truth or not. What if those people are just fooling you? Sinamaan ko ng tingin si Miggy. Tinalikuran ko ito at hindi na nagsalita pa. Vivian! Hey! Nakasunod na siya ngayon sa akin. Nag-iba ako ng direksyon. Hindi sa kwarto namin. Saan ka pupunta? Sa dati kong kwarto. What? Hindi ako matutulog sa kwarto natin hanggat hindi mo sinasabing pwede silang tumira dito. Damn it! Nahawakan niya ang braso ko. Why are you so quick to trust? They have no proof that they are your real family. Because I'm very anxious to have a mother. I don't need proof. What I want is someone to take care of me and love me.
Umiiyak na sagot ko kay Miggy. If that's all you want, I can give it to you. I love you and take care of you. Just don't be fooled by people who take advantage of your weakness. Muli akong umiyak at hindi lang simpleng iyak kundi may tunog at parang batang umiiyak. Fuck! Niyakap niya ako. Okay, I'll let you do what you want. But there is a condition. Habang nandito sila, hindi mo pa rin ako mapipigilan na ipa-DNA test ko kayo ng ina mo. I just nodded. I had no choice but to agree to the DNA test he wanted. Kung sila nga ang totoong pamilya ko, bakit ako matatakot? Natatakot ba ako na baka mag-negative ang result at masaktan lang ako at mabigo na hindi na makita ang totoo ko mga magulang? Feeling ko naman siya ang tunay kong ina. Nararamdaman ko iyon. Hindi pa rin napigilan ni Miggy ang kagustuhan kong sa dating kwarto ko matulog. Na makapasok ay kaagad ko sinarado ito kahit nasa labas pa siya. Vivian! Tawag niya mula sa labas. Hayaan mo na muna ako! Sigaw ko din. Maya-maya nawala na siya doon. Siguro'y napagod na rin makipagbangayan sa akin. Humiga ako sa kama. Nang mahiga ay tumunog naman ang cellphone ko. Nang tingnan ko, puno ng pagtataka kong tinitigan ang screen ng cellphone ko. My sweetest husband ever? Puno ng pagtataka kong binasa ang pangalan ng nag-text. Wala ko natatandaan na may ganoon akong isinave na kontak ko. Nang maalala ko si Miggy, alam kong siya lang naman itong nangingian ng phone ko. Binasa ko kaagad ang text nito. Masaya ka na ba? You're avoiding me because of your family? Sinasabi ko na nga ba, sa Miggy ang nag-text. I replied, hayaan mo muna ako rito. Send kong pabalik sa kanya. Maya-maya lang ay nag-reply na naman ito. Bukas, aasikasuhin ko ang pagtira ng pamilya mo rito para makatabi na kita. Napangiti ako habang kagat ang labi ko. Talaga? Yes. Kaagad na sagot niya. Thank you. Reply ko. Nalaki ang mga mata ko nang makitang tumatawag na ito. Hindi ko ito sinagot kaya alam beses pa itong tumawag sa akin hanggang sa naisipan kong sagutin na ang tawag niya. Bakit? Sagot ko. Namiss kita. Lumabas ka't puntahan mo ako rito sa master's bedroom. Alam kong pilyong nakangiti ito. Ayoko. Pagmamatigas ko. Alam mo, kaya-kaya kita basukin dyan sa kwarto mo, pero hindi ko ginawa. Sabi pa niya. Bakit hindi mo ginawa? Pagbibigyan mo na kita sa ngayon. Pero bukas, hindi na pwedeng dyan ka pa matutulog. Naintindihan mo ba? Dito pa rin ako matutulog. Sinusuway mo na ako? Yes, Mr. Burlington. Matapang na sagot ko. Narinig ko ang mga tawa niya sa kabilang linya. Bakit ka tumatawa, Mr. Burlington? Meron bang nakakatawa? Sarcastic ang tanong ko sa kanya. Dahil boses mo palang tinitigasan na ako. What more kung nandito ka sa tabi ko? Napaawang ang labi ko. Hindi kaagad ako nakasagot. He continued to chuckle on the other line. Bastos! Kaagad kong pinatay ang tawag niya pero nakangiti ako at kagat labi pa habang nakatingala sa kisame. 2 days later. Third person's POV. Ngayong araw ang paglipat ng ina ni Vivian at ang nag-iisa niyang ate na kasama ng kanyang ina. Salamat, Vivian. Hindi naman kailangan na lumipat pa kami rito. Hawak ngayon ang kamay niya ng kanyang ina. Gusto ko po kayo makasama. Sagot niya rito. Kaya gusto ko dito na kayo tumira. Paano ang kuya mo? Hayaan niyo po. Napag-usapan na po namin ito. Isa pa. Tinitigan niya ang kanyang ina. Naisipan niyang sabihin dito ang totoong relasyon nila ni Miggy. Ano yun, anak? Sa inyo ko lang po ito sasabihin, Mama. Ang totoo, hindi ko po kinakapatid si Miggy. Asawa ko po siya. Medyo nanlaki ang mga mata ng ginang. Asawa mo si Miggy? Opo. Nang malaman niya po na hindi kami tunay na magkapatid, pinakasalan niya po ako. Ganun ba? Sekreto lang po natin ito, Mama. Oo ba? Sang-ayon naman ito. Mula sa likuran nila ay nagsalita naman ang atin niya, si Vania. Where's my room? Nakapamewang na tanong nito. Ate, ikaw pala. Mia po, ihatid kita sa magiging kwarto mo. Nakangiting sabi niya rito. Ituro mo na lang sa akin. Ako nang pupunta. Sige.
Ibinigay niya rito ang sketch. Iginuhit pa niya iyon sa papel. Pag akyat mo sa second floor, kumaliwa ka lang ate. Nasa pangatlong pintong kwarto mo. Pahabol na anya rito. Umalis na kasi ito nang hindi man lang nagpaalam. I know. Narinig pa niyang sagot dito. Pasensya ka na sa ate mo. Meron lang talagang kasungitan yan pero mabait yan. Ayos lang po mama.